Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras. 10:08 ng gabi. TG Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes,
magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay! Siyempre pa. Tawagin na natin, Gorgie. Yes! Bago tayo magkumustahan, kumusta ka na, Tita Morley? Okay lang. Parang nagkita kayo ni Tita Eva Eugenio. Parang hinira mo yung damit niya. Di ba? Di ba? Oo, parang nakita ko yan kay Tita Eva nung kinakanta niya yung Hindi naman. tukso Hindi naman. Oo. Ang laki-laki ko si Tita Eva. Tanungin nga Sexy. natin yung isa sa siya ang pinakamaganda po dito sa amin. Totoo naman. Siya po ang reyna, siya po ang nasusunod. Totoo naman. Siya po ang kamahal-mahalan po namin. Diyosa. Yes. Josak. Josak. Ganda na lang sinabi ko Diyosa, ginawa pa Josak. Josak. Parang wasak. Diyosang wasak. Jogsak. Tito Louie Alejandro, hello po. Hello, Tito Louie. Ayan. Ayaw tuloy magsalita ni Tito Louie. Wala kang audio, Tito Louie. Ayan. Ulit, Tito Louie, Tito take Louie. 2. Coming to you live in Arizona, USA, ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabati sa inyo magandang umaga, good afternoon, naimbaga-bigat yung amin na sangapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin dahil ay Worldwide! Oh my God! Yes! Hawak mo ang beat! Yes! Ay nako, Tito Louie. Kumusta na sa Arizona? Dito saksakan ang init, Tito Louie. Well, it's not bad. Considering na May ngayon, dapat super duper init na ngayon ng Arizona, pero mild. Mild ang weather namin ngayon, ha? Kaya sabi ko, Pilipinas lang yata umiinit. Pati kilikili ng dalawang kasama ko, umiinit. Mainit Pati talaga. lahat-lahat, singit and everything. Ano ba naman kayong dalawa? Nag-aaway naman kayong dalawa. Utang na loob, huwag na kayong mag-away, ha? Kasi nasasaktan ako. Plastic. Ay, Diyos ko. Parang hindi tama. Oo. Parang hindi naman tama yan. Pakiulit nga natin yung acting niya. Take 2! Yes. Take 2. Nako, alam mo ang init-init sa Pilipinas. Dito, mild lang. Diyos ko, kasing init ng kilikili yung dalawa. Lagi ko nag-aaway. Huwag na kayong mag-away kasi nasasaktan ako. Alam mo, pag napanood yun ni Direk Joel Lamangan, mamumura ka niya. At saka ni Direk Chito Ronyo. Pero in fairness, ang galing niya, kabisado niya, ha? Oo. Naulit niya, Ganon, walang diba? ha? Oo. Yung nga lang yung acting abilities, parang kulang. Pero Kung may acting abilities ka talaga. Pero ito kasi, speaking of init, ngayon lang ha, pinadala ko na dyan yung pictures tech ng ngayon ko lang. Ngayon lang natanggap ko, pinadala ng aking pinsan sa Bournemouth, United Kingdom. Diyan sa Bournemouth, United Kingdom, pinadala ko dyan yung pictures sa tech, yung sa beach. Ayun, pinadala niya, punong-puno daw ngayon yung kanilang beach diyan sa Bournemouth. Ang Bournemouth ay parang yun ang summer capital sa UK. Diyan po nagtatrabaho yung aking pinsan. At yan po ang napuntahan ko yan, nakapunta ako diyan sa beach na yan. Na ang daming tao daw ngayon doon dahil nga umabot na ng 30 degrees. Ang init din doon, parang nagsimula na ang summer din doon sa United Kingdom. So yun yung itsura ngayon ng beach daw nila doon na punong-puno ng mga tao. Kasi kung titignan mo, parang squatter na, no? Yung itsura Oo, na yan, sa dami ng mga tao, puno-puno, parang akala mo. Parang squatter, no? Parang parola lang, ano? Ganyan din sa... Uy, meron pa bang beach doon? Yung, ano ba yun? Yung, ano ba tawag doon sa beach?
Parola Beach. Sa Hindi ano? Parola. Dolomite. Dolomite, Pero hindi may dito isa yun pa. eh. Oo, May isa pang lugar yung Baseco. Baseco, sa Baseco doon sa Tondo. Parang ganun lang, parang Baseco lang ang dating. Oo, parang Sa may dami beach ng mga din. tao. Oo, punong-puno rin daw doon kasi nga naiinitan na rin sila. Sabi ko, Sobrang init. sabi ko sa inyo 30 degrees, init na kayo. Dito nga umaabot ng 45. 45, Diba? 48 na Oo. nga. Alam mo, Tito Louie and Tito Gorgie, sa sobrang ng init ng panahon, sumasakit sa mata talaga. Grabe talaga, parang natutuyot yung mata. Ako, kuskus ako ng kuskus na mata ko kasi parang natutuyo siya dahil sa sobrang init. Dapat nga kanina pupunta akong Divisoria. Hindi na ako pumunta ng Divisoria dahil sobrang init naman. Oo. At sinilip ko yung mga kapitbahay ko, yung sa kabilang lugar namin, na nasunugan. Ay, kaawa-awa naman talaga. Malapit din sa inyo yun. Sa harap na, Gorgie, yung pinag-anuhan nyo na sasakyan, di ba, pinag-parkingan nyo, doon. Sa kabila. Sa kabila. Kaya bukas nga pupunta ako ng pupunta ako ng Laguna. Maghahanap ako ng mga kumot. Saka unan, kailangan kasi nila yun. Ay talaga? Oo, Magkakalkal nga ako dun sa bahay. Magkakalkal ako ngayon. Oo, kawawa naman. Baka bukas ng umaga uwi ako ng Laguna para kalkalin ko yung mga unan at mamigay tayo ng mga unan doon. Alam mo, alam mo yung lugar na yan laging nasusunugan. Oo nga, bakit ganun? Hindi ko alam. Di ba parang kayo doon? Di ba parang Siksikan kasi. tsaka parang di ba parang pinapaalis na kayo? Hindi kayo sinadya yun? Hindi Parang- natin alam kasi pinaalis na kami doon, Tito Gorgie and Tito Louie. Binigyan na kami ng doon, na pumirma na kami na willing kaming umalis sa lugar rin. Gagawin So pumirma na kayo? tulay. Oo. Pirma kami doon. Ba't hindi mo pinadala yung press release ng contract signing? Saan nagpadala kang press release ng contract signing? Pero Tita Morley, parang ang laki ng binago mo dyan sa outfit na. Bakit na Parang may mga lumaki sa'yo. Chan? Oo, parang napansin ko. Dandalera talaga ito. Parang, wala, sinabi ko lang parang may lumaki sa'yo eh. Sabi ko parang may lumaki sa'yo eh. Nuknukan ang kadaldalan niya si City. Bakit? Oo. Si Louie, huwag kang magtatapat sa kanya. Kasi kung bakit naman kwento ko ng kwento sa kanya, alam ko naman madaldal yan. Sabi ko, hoy, naalala kong chismosa yan. Hoy, huwag ko kwento ha. Ayan na naman siya, Tito Louie. Nuknukan ng chismosa yan. Kaya nga sinasabi kay Tito Gorgie, huwag mo nang siraan si Tita Morley. Kasi pati ako apektado sa paninira niya. Alam nyo, muntik na akong napamura. Nagpigil lang ako ha. Sa sa acting mo, Tito Louie ha. Tanong ko lang, Gorgie, Kailangan ba talagang mag-workshop kay OG Diaz? Oo, Tito Louie, mag-workshop ka. Kung saan nag-workshop si Senator Pia Cayetano, try mo doon. Naku, lalo papagit ang acting mo. Ibabas ka! Ganon ay! Ayan! Ganon ba talaga? Umiyak na. Di ba, wala ba akong luha? Kinumusta ka na ba? Kayong dalawa, hindi man lang ninyo ako kinokumusta. Takot na takot ako. Takot na takot ako sa nangyari. Wala man lang kumusta sa inyong dalawa. Alam mo, dagdagan mo pa. My life is in trouble. Kaya nga, tinawagan ko na ang pamilya ko sa Bay Area. Diyos ko, baka ito ng huling tawag ko sa inyo. Okay ba? Alam mo, Tito Louie, dagdagan mo pa ng takbo tapos madapa ka. Ay, buti na! Hindi na Pia Cayetano yun Tapos ituloy mo na sa pag-iyak. Hindi Pia Cayetano. Pagsamahin na natin yun. Oo. Pagsamahin na natin. Hindi ako madadapa, no? Dahil nagzuzumba ako. Nag-yoga ako. Kanina, kaya balansyado ako, no? Hindi ako imuhudmod. Oo. Ay, ako bukas mag-i-start na ako uli magsumbang. Saan? Sa Tondo. Meron doon? Oo, bayad 30.
At least, no? Kahit nasunugan, tuloy ang Zumba, no? Hindi ba sa ibang lugar naman yun? Sa ibang lugar naman yun. Pero sa Tondo pa rin. Sa Tondo pa rin. Oo. Ayun. Gusto ko i-congratulate yung ANTV mga bata na mga kabataan dahil tumulong sila magbigay ng lugaw doon sa mga nasunugan. At syempre tinulungan din natin sila para ma-produce yung kanilang goal na makapagpakain. Pero medyo luma na yung kumot namin, ha? I-share ko doon. Ako namigay din ako ng kumot kanina, siguro 2. Saka damit, siguro, no? Hindi masyado sa damit, Gorgie. Kung Bakit? t-shirt yan, oo, t-shirt. T-shirt, bakit? Kasi- Nakahubad naman sila lagi doon. Nakita mo yung nagpaagaw ang buko ako. Lahat kami nakahubad. Oo nga, nakita ko yun. Oo, nakahubad. Kaya akala ko talaga sila dyan yung nakahubad kayo Hindi lahat. talaga naglalabasan kami ng mga nakahubad. Eh, di ba bawal na? Wala namang umuhuli sa amin doon. Lahat kami titulumin, nakahubad doon. Misa nga si Attorney Bergado, di taga, di ba, taga MICT yun, taga custom yun. Misa nakita niya ako eh. Nakahubad doon. Tapos may ganun dito sa buhok. Wala akong ganun. Kita niya ako eh. Kita niya pa ako eh. Iyaan po. Anyway, wala pa tayo nachichika sa mga nakaganapan sa showbiz, pero batiin po muna natin. Kanina pa nakatutok sa atin, of course. Ang mga nanay muna! Yes! Teka muna, Ang mga nanay. Unahin na natin At ang of mga course, nanay. ay nagpadala sa atin ng video si Tita Wena Ruena Diakap Gutierrez. Ayan po. Sana mag-guestin natin dito si Andrea. And of course, si Conitan Aguilar, hello. And Arnel Rilampago. Tuloy sa ating mga nanay. Patayin natin si Mami Sherry Ramirez. Yes, Mami Sherry. Thank you po. I love you, Mami Sherry. At syempre, ang anak niyang napakaganda, matalino, diba? smart, pero Napaka-matarahadya. Supladita. Oh, yeah, si Joyce Ramirez. Mama Norma Karingan. Ang pambansang nanay, Tito Louie. Tito Nanonood na siya, nakikinig na sa atin araw-araw. Nanay Linda Alzonza. Maraming Kasama salamat. na natin ang iba pa nating nanay. Tita Aida Espiritu. Aida. Of course, hello. Tita Becky Villanueva Tezuka. Tita Becky Villanueva Tezuka. Si Conitan Aguilar. Of course, Conitan Aguilar. Si Ophelia Caril Calvero. Magnolia Lumba. Ayan, Magnolia Fortuna. Si Cleofe de la Paz. Okay. Iba pang mga nanay-nanay Belen natin. Ledesma. Yes, si Florby Fernandez, Miggy Villarvilla, si Joel Yap, hello, si Ligaya Angki, no work daw today, kaya sleep and washing laundry day daw niya. It is Memorial Day today. Memorial Day, holiday namin. Pag Memorial Memorial Day, Day. ano ibig sabihin yun? Para siyang, Sa patay. parang All Souls Day, gano'n? Hindi, mga Memorial Day. heroes, mga yung heroes. mga sundalo namin. Mga sundalo, mga kasi heroes. Uy, in fairness, sa Amerika, ang mga sundalo doon, ang taas ng pagtingin ng mga tao doon, ng mga Amerikano sa mga Very sundalo. Makakasabay mo sila sa eroplano, minimension talaga sila, no? Ina-acknowledge sila, parang That's national right. artist. Dito Welcome sa ating mga veterans. Yes, Mga oo, ganun. ang mga tapos iba nagpapapicture pa. Ang gwapo naman kasi ng mga sundalo nila doon, di ba? Tapos type talaga magpa-picture, di ba? Tapos ang parang dito kasi sa atin sa mga events pag nandiyan yung national artist, yun ina-acknowledge. Di doon pag mga sundalo, I think pati bang firemen, Tito Louie, ganun din or mga sundalo lang. Mga sundalo lang. Kaya lang, alam mong sundalo, mga benefits nila. Kapag active na sundalo ka, may priority ka pa sa aeroplano na Mapasasakayan. kaagad, na makapasok kaagad sa aeroplano. Priority sila. Priority ho. Kasi naman talaga naman ang trabaho nila. Lalo na't kung luka-luka yung presidente nyo, kailangan talaga ng mga gagaling na sundalo. Di ba? Speaking of magagaling, Aning yung mga aning mo yung presidente dyan. may kukwento ako sa inyo kanina umaga nangyari. Oh. Eh di sa lugar namin may nagdadala kaninang mga papel, sinabasyon. Tapos sabi niya, sabi ko, basyon ano yan? Sabi niya, para sa mga newly, sa mga bagong senior citizen. Okay. Yung kasi 60 lang. Oo, magbibigay daw ng pera si Ernest Dionisio, yung congressman namin.
Ako ba nandiyan dyan? Dahil ako, ano na ako kasi 60 ko lang. 61 mo lang. Ano sa akin, teka, sabi ba naman sa akin? Kasi 60 ko lang. Sabi ba naman niya sa akin, wala ka dito. Sabi, na-imbiyer na ako. Sabi ko, bakit hindi mo sabihin sa akin na maayos kung wala ako o kung nandito? Sabi mo, ay Yung kakasenyor. kasi senior lang. Kasi senior ko lang, kapapayad ko lang sa office ng barangay. Ay, nagtaray-taray siya. Hindi, wala ka dito. Hindi ka dito. Chuchu. Binalikan ko siya. Pinarayan ko rin, sabi ko, hindi naman ako nagmamakaawa na bigyan yung dyan. Tinanong ko lang ikaw kung kasama ako sa listahan. Wag mo akong bastusin. Kaya nagtataka ako, no? Panawagan ko lang kay Congressman Ernest Junicio. Ganun ba talaga ang mga tauhan nyo? Mga tauhan niya yun? Hindi sa barangay? Sa barangay. Siyempre kasi sila namimigay. Baka mga sa barangay yun. Kaya nagtaka ako, bakit ganyan kayo makitungo sa mga tao? Nagtanong lang naman ako. Di ba natural karapatan ko yun dahil sabi mo, kasi 60. Mga kasi 60. So nag-apply ako na kasi 60 ko lang. Dapat sagutin mo ako ng tama na, ay tignan ko muna kung nandito ka. Hindi yung, teka, wala ka rito. Parang degrading. Ay, nako. Buti sa inyo, Ano walang spelling ganyan. ng degrading? Ang buti sa inyo, Gorgie, walang ganyan. Wala naman. Hindi. Wala sa amin talaga. Tinatawagan kami. Oo, may respeto, Tapos hinahatid pa sa bahay. Talaga hinahatid sa bahay. Doon sa amin, sa Parolac, at iika-ika ka na, pupunta ka talaga sa barangay. Oo. Ganun. Papunta ka pa doon. Pupunta ka doon. Siksika ka sa mga Ano tao. ba yan? Tito Louie, sa inyo dyan, sa Arizona, sa Amerika. Ang mga Local servant na nga yan. Meron pang kasi sa power Amerika, tripping. Oo, sa Amerika kasi ang mga senior citizens diyan, parang umiwas ka kapag masalubong mo halimbawa sa mga grocery, ang mga senior citizens, sa mga naka-wheelchair, yung mga matatanda ng mga wheelchair ganyan. Umiwas ka dahil umiwas ka kasi kapag halimbawa kahit sila doon siksik at saka para unahan mo, pwede ko nila ireklamo. Dapat ganun, no? Kaya ako nananawagan ako kay Congressman Ernest Junicio doon sa ipamimigay mo raw na 2K sa mga senior citizens. Mukhang may pinipili na naman. Baka, oo naman. Pilihan ba ito? May discrimination ba ito? Beijing, Ernest Junicio. Yun na. Hello, Basie Bunsoy, and of course, Ligaya Anki, Anthony Abrenica, Belen Ledesma, of course, Shari Picho dyan sa Seattle, Washington, Marilu de Guzman, hello sa inyo dyan, Joel Yap, at saka of course, si Tita Wena Dayakap Gutierrez, hello, Randy Pasmala, parang, saan ba dyan? Ang alin. Sabi nila, parang nagbigti si Tita Morris na nilagay niya sa kanyang leeg. Oo. At saka si Leo Havares. Leo Havares. Pabati daw kina Ann Gabuwag, Greg Havares, Mylina Chens at Engineer Cesar C. Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Hello. Patrain. Oy, Tito Louie, magpatrain ka raw ng acting kay Kuya Boy Abunda, sabi ni Marilu de Guzman. Uy, magaling naman umarte si Tito Louie. Magaling naman umarte si Tito Louie, in fairness. Yes. Mahirap yung ginawa niya, ha? Yes, dyan sa Bacoor, Cavite, hello sa inyo dyan, Edgar Hio, sa Mary Homes, dyan si Tristan White Gulay, hello din. Bawal ang mga ganyang arte-arte, sabi ni Marilu de Guzman. Ako natuwa naman ako dahil yung classmate ko sa Gregorio Perfecto High School, ngayon ko lang uli nabasa yung pangalan niya. Armando Cidianco. Hello, classmate. Yes, Maria Angelita San Pedro. Hello. Tinatanong niya yung blind item. Ano naman sabihin ko dito? Diba? Hindi na blind item. Ed Yesta, magpa-train ka rin daw ng acting kay Kuya Boy Abunda.
Bakit inaapi-acting Ano mo? ba yan? Pagaling nga. Oy, parang Alam mas nyo, magaling ka umarte, Tito Louie. Hindi ko naman career maging artista, no? Retired na ako. Hindi ko na kailangan pang kumita ng pera. Tito Louie, what if kunin ka ng isang... Oy, umaarte siya sa Regal. Marami na, ha? Oo. Dahil, dami ko na ginawa. acting yan. Marami ka ng pelikula? Yes, oo, Ay, sa paano mga Regal. pelikula? I'll Oh. always love you ba yun, Tito Louie? I will always love I will you. always Si Richard love you. Gutierrez at saka Si si Angel Locsin. Angel Locsin. Pagkatapos Ano Pepe role mo and doon? Pilar. Pepe Mga and ganon, no? Ano role mo doon? Dahil Ay, may mahadera speaking lines siya. ako at pinamemorya sa akin ni Rosel. Mac Alejandre Ah, at Direct saka Mario de los Reyes sa mga linyahan, no? Kasi nga, walang mga artista dito. Dapat sana ibigay kay Bembol Rocco, hindi nakapunta. Then napunta sa akin ang role niya. Diyos ko, Bembol magmemorya ako Tagalog. Hindi ba ako marunong mag-Tagalog? Diyos ko, dahil Pero parang hanggang may English- Ilocano lang ang gusto ko at English. May eksena, tanda ko yun, may eksena dun sa I Will Always Love You, tinatarayan niya si Richard Gutierrez. Tinatarayan niya? Oo, tinalak-talakan niya. Oo, In English, kasi in siya yung English. At dahil, May halong English yun, di ba, Tito Louie? Ang bongga. Ay, speaking of Regal, Tito Gorgie, Tita Morley, may imagine third week na ang Almost Us. Almost Malakas as. pa rin. 30,000. Oo, at Ang gross. kanina nag-post nga si Rosel na punong-puno ng mga senior citizen kasi Senior Citizens Day. Pag Monday, punong-puno ng senior citizens. Senior citizen, ang mga asinihan Quezon City. sa Quezon City. Sa ano kasi sa Maynila, SM. parang Thursday or Tuesday. I'm not Monday sure. din, may Monday din. Monday din ba? Oo. Meron pang Monday. O ni Kaihak Hod sa inyo I'm not dyan. sure. Hello sa San Jose del Monte, Bulacan. Eto na muna. Congratulations of course kay Polo Ravales at kay Pauline Kiza, isang dating beauty queen, na after 9 years ng kanilang pagsasama at nagbiyayaan ng isang Nice. anak, 3 years old ang kanilang baby, ay nagpakasal na rin sila. It's a Wow! Christian wedding na ginanap din sa White Space. Congratulations. At dinaluhan ng mga dati niyang mga nakasamahan din like Ding Dong Dantes. O tingnan nyo, tingnan mo dyan sa picture si Salve Asis. O Ninang. Ang ganda ni Ninang ang Salve Salve. Asis. Ganda. Diba? Yan po ang kanilang video ng kanilang ang kanilang Christian wedding na ginanap po sa White Space. Yan. Congratulations to Paulo Ravales and Pauline Kiza. May negosyo yan sila parang restaurant. So at least, masasabi mo naman, kayo ba naniniwala kayo, kung sa bagay depende rin naman sa couple, pero yung parang bigla, yung sandali lang relasyon, nagpakasal agad, pero ito, matagal muna talaga Alam mo, nagsama mas maganda sila. sa akin mas maganda yung matagal. Oo, no? Yung nagsama muna. At least nag-live-in nakikilala mo yung asawa mo. Oo, adjusted na sila. Medyo sumemplang lang doon sa kaso ni Carla Abiliana Si Tom. at si Tom Rodriguez. 4 years din silang Oo, no? sumemplang lang doon na after the wedding, nagkaganon agad. Oo nga, no? Pero ako Sayang mas dun. gusto Kaya ko yung... depende rin siguro talaga. Pero ako mas gusto ko yung matagal. O, kita mo kay Derek Ramsey at saka kay Ellen Adarna. Saglitan lang yun, ha? Oo. O, ano nangyari? Uy, bakit si Congressman Richard Gomez, si Mayor Lucy Torres, sandali lang ang relasyon nila, pero tingnan mo naman sila hanggang ngayon. Depende rin siguro rin talaga. siguro. Di ba, Tito Louie? Dito sa Amerika, of course, merong mga morality clause. Nagli-live-in muna ang mga tao para malaman mo kung ano ang klaseng tao pakakasalan mo. I mean, when you say live-in, they are just partners. Titinanong kung, Diyos ko, nag-i-snore ba ang taong to? Malinis ba siya sa bahay? Marunong siya magluto? Okay ba ang ginagawa? Kung mga ganun ang ginagawa nila, pre-planning before na ikakasal silang dalawa. So, binibigyan nilang sarili lang ng 1 taon, 2 taon, 3 years, or probably even more bago sila ituloy ang kanilang plan magpapakasal. Kaya yung mga iba dyan na hindi man sila nakapag-live-in, kasi nga alam mo naman sa Pilipinas, Catholic country, hindi pwedeng live-in, ganon. Hindi pwede sa ating mga magulang, ganon. Diyos ko, by the time na magpakasal kayo, ang dami palang mga nuances ng isa't isa. Ayun, mag-aaway lang kayo. Kaya yung live-in dito ay nakakatulong din para malaman kung ano ang sitwasyon niyong dalawa. Totoo Habang naman. magkasama kayo At saka throughout the life. At ang usapin naman dito, Gorgie and Tito Louie, yung hindi naman yung kasulatan Yung kung paano kayo makikitungo sa isa't isa. Magsama, oo. Ang pagsasama naman niya. yun, oo. Pero kayo ba,
total napapag-usapan din yung katulad, di ba, nauna pa sila ngayon sa kasal, tahimik lang sila, pero kasal na sila, nauna pa sila kay Bea Alonzo, tsaka kay Vincent Vincent Co. Co. Pero hindi naman natin alam, malay natin, baka kasal na rin sila, di ba, dahil napakatahimik lang nila talaga. Kayo ba, mas practical talaga, at kung lalo na't kung pareho kayong may career at kumikita, dapat talagang mag-prenuptial agreement? Ako, sa akong sasagot dyan, hindi. Basta kung anong hindi ko, yung akin, yung sa'yo, kung gusto mo sa akin, sa'yo pa rin, okay lang yun, kasi mag-asawa naman tayo. Pero sa ngayon, kung mag-asawa kayo, pero kung dumating na sa puntong kailangan ng maghiwalay, naalala ko kasi kinwento ni Wilson Lee Flores, na sising-sisi daw si Chris Aquino na nung naghiwalay sila ni James Yap kasi sobrang silang in love sa isa't isa, hindi sila naniniwala sa prenuptial agreement, hindi nagpa-prenup. Okay din naman ang kita ni James Yap, pero mas mayaman di hamak si Chris Aquino sa kanya. Nasising-sisi daw si Chris kasi may isa siyang parang bahay ba or condo na napunta daw kay James Yap na hindi naman daw nila pinaghirapan yun, kundi pinaghirapan ni Chris na nahulog-hulugan niya nung nagtatrabaho siya bilang Yun ang artista. masakit doon. Oo, yun talaga, di ba? Na ang sama-sama ng loob niya na napunta sa kay Ako nga, James. Pero yung tao na hindi mas financially stable sa asawa mo, Diyos ko, kung alam mo namang wala kang kinalaman sa properties Kinita, or oo. mga pera niya, huwag mo nang kunin. Bilang Mahiya ka respect naman, sa sarili diba? mo na. Oo, no? Oo, Diyos ko, huwag na. Oo Ba't nga. mo naman kukunin? Wala kang Oo, hindi mo naman pinaghirapan yun. Ang masakit nito, Tito Louie and Tito Gorgie. Halimbawa, ako, nagtrabaho ako, puspusan trabaho ako, nakapagpatayo ako ng bahay, kotse at mga ari-arian. So kami mag-asawa, conjugal property, pag namatay ako, mapupunta doon sa asawa ko. Ngayon, what if kung mag-asawa uli yung asawa ko, di lahat ng pinundar ko, napunta na doon sa iba. Sa iba. Kung namatay uli dating asawa ko, napunta na rin sa naging asawa niya nang walang kahirap-hirap. Parang ang swerte naman niya. Swerte naman niya. So, kaya nga ako, tapos halimbawa may anak ka naman, binigyan mo ng mana yung anak mo, napunta sa yung namatay ka na, napunta sa anak mo, paano kung namatay uli anak mo? Yung asawa, mag-aasawa uli. Tapos mapupunta sa kanila yung mga ari-arian na ipinundar mo. Wala ka nang magagawa. Hindi mo naman malalaman. Dead ka Ang na. masakit Hayaan ito, mo na. Naibigay mo na. Yung sa akin lang ay, huwag nyong sikilin ang gusto ninyo. Kung kayo may inipon, kung kayo ay may ari-arian, gastusin nyo kung gusto ninyo. Magpakasaya kayo. Yan, hindi ko makakalimutan yan ang sinabi ni Tito Louie. Di ba? Masaya kayo. Yan ang sinabi mo, Tito Louie, di ba? Nasabi mo, inayos mo na lahat, if ever kung anong mangyari sa'yo, inayos mo na lahat, patutuchucho, tapos wala kang may iwan, sabi mo, you will die a pauper. Sabi mo nun, di ba? Kung pupwede. Tama ka. Lagi kong sinasabi yan, kung ano man ang ipinodar natin habang nagtatrabaho tayo Buhay at ka. mag-retire na, i-enjoy mo ng sarili mo. Correct. And make sure ang iyong goal ay to die poor. Basta't ihanda mo lang na kapag namatay ka, kumpleto ka. Ano dyan yung may burial ka Of and course. everything na hindi ka naman lilimos. Hindi ka hihingi ng tulong kung kani-kanino. Paano ka Meron makahingi? Dead ka na. Kaya nga, hindi ka Oo. naman kailangan, basta't maipalibing ka na lang ng maayos. Oo. Diba? Kasi ako, ang pananaw ko, Tito Louie, yung pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, tapos pakikinabangan ng iba, napakasaya naman nila. Tapos ikaw, tiniis mo yung sarili na hindi ka man lang kumain ng masarap, na hindi ka man lamang namasyal, tapos paghihirapan mo, napunta Tapos, sa kanila. yun pa ang magiging cause ng pag-away-awayan ng magkakapatid. Oo, magpapatayan pa yan. Oo, di ba? Ay, nako. Pupunta pa ng korte. Kaya nga sabi ko, napaka-importante na i-ready mo ang sarili mo just in case something happens to you. Of course, merong perang ipapalibing sa'yo, meron kang insurance. Pangalawa, yung mga may iwan mo, dapat i-ready mo na ang last will and testament mo, isulat mo lahat anong gusto mo, at kailangan meron kang trust. Ako gagawa kaya ako ng sulat. Gagawa ako ng sulat. Singilin mo ang 1 million pesos kay Morley Alinio. Kahit wala. Pero Tito Louie at Tito Gorgie, hindi Paniningil pala. hindi masamang paghandaan kung ano yung mangyayari sa atin Ang nakakalungkot doon yung pag yung iniwan mo na, nag-aaway-away na dahil dun sa mana. At nawala na yung kanilang
pagdadalamhati dahil sa pagpanaw mo, di ba? Dahil sa mana. Oo, kundi doon na sila nakafocus sa mga naiwan mo. Ay, nako, hindi wala talaga masasabi din. Pero, well, ang pinakasuma total, pinakadulo naman ito, ano talaga, manalangin at ipaubaya sa Panginoon talaga kung ano ang magiging kapalaran, ano ang magiging ending mo, at ano ang magiging kapalaran ng mga taong mga mahal mo sa buhay. May iwan. Diba? Kaya nga sabi ni Ligaya Angki, ang sabi raw ni Pastor Lapis lagi, enjoy mo life while it lasts. Yes. So, nakikinig Totoo yan, ka, Rosa Ligaya. ni G. Flores, ha? Gawin mo yan. Yes, Olin Figueroa, ha? Hello, at saka si Kokoy Bunkan, ha? Juanita Aguilar, ha? Joe Barameda. Uy, Yeah, gusto ko rin mag-hi sa mga supporters natin sa Ilocos Norte. Ay, bongga. Most particularly Lawag. Ang dami-dami nanonood sa atin. Dahil tingnan mo ang rating natin sa Ilocos, napakataas. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo, Mami Grant Araceli, Ding at saka Ray Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Del Reyes, at Torresedi Corpus, Dexter Passion, Joel Yap, at saka Erica Angeles, Yolanda Acobago, at saka Tina Orlando Ruiz ng Honolulu, Hawaii, Frank Crawford, Ed Campos, United Kingdom, at Cesar Sotsot Mga Will. Ayan, mga bagong supporter natin sa Ilocos Teka muna, Norte. Gorgit, tanong ko lang ha. Ito, curious lang ha. Tito Louie, nabanggit mo kasi ang Ilocos Sur. Ilocos Norte. Ayan, Ilocos Norte. Ilocos Norte. Tito Louie, curious lang ako. Paano ba niluluto yung dinengding nila na sobrang sarap, Gorgie. Nung isang araw, nakatikim ako ng dinengding dahil ayaw ko talagang tigilan. Sabi ko, paano nyo ba niluto ito? Tito Louie, Di, napakasimple Di ba lang ang yan. dininding gulay? Fresh vegetables. Mga gulay lang yun. At Tapos parang inihaw At na kailangan, bangos. Di ba ha? hinahalo doon, inihaw na bangos? Yun yung sa on top, yung inihaw na isda, ilagay sa tuktok noon pagkatapos mong niluto. At make sure na masarap na bagoong ang gagamitin nyo. nasa bagoong. Yung Ilocos bagoong. Sa bagoong Huwag patis. sikreto. Ang sarap-sarap, Tito Louie. Nakatikim ako True. ng isang araw. Ayoko na siyang tigilan talaga. Siguro nakaisang mangkok Dinengdeng. talaga ako. Ang sarap-sarap. Yes, Marshall Uy. Hello sa inyo dyan, Marshall Uy. At bago tayo tumuloy sa ating mga paalala sa ating mga misis, i-chika lang muna natin sandali. Si Alex Gonzaga, na tahimik lang sa kanyang pagbubuntis. Pero ito, pakinggan natin ha. Binukyong ni Tony Fowler kung ilang months na ang kanyang ipinagbubuntis. I think mga bandang May lang to na video yan. Dahil ngayon lang ito ipinost ni Alex din at inamin ang kanyang pagbubuntis. Pakinggan natin ha. Ito ang kita. Ito po si Alex. Siya po ay 4 months pregnant na. Oh my God, I'm so proud of you. Wala ka na magpapuki. May tahi. Nakikita mo yung sarili mo? Oh, yan. At mami mo. Ayan. At least 4 babae months. siya. 4 months. Wow. At least Akala mo babae bakla siya. Akala ko si Alex bakla. Babae kasi pala loka-loka siya. talaga to si Alex. Pero excited siya sa kanyang ipinagbubuntis. At Congratulations, Alex. Oo, at yun na nga, At siguro Vice mga Mayor Mikey Morada, na crush ni Tito Louie. Morada. Alam That mo, is very nice. True. Very nice. Congratulations to both of them. actually, mabubuntis talaga si Alex dahil iningatan niya ang kanyang pagkababae. Hindi kagaya ng kilala kong isang aktresa. Sino? Ilang beses nagpabalik sa langit. Kaya Ay, grabe naman. Pabalik ng sanggol sa langit. Kaya ayan. Hindi na ako magsasalita. Hindi na ako magko-comment. Basta nakakatuwa lang kay Alex dahil Ay, gusto talaga niya magka-baby talaga. At lahat naman sila excited, of course. Kaya ako excited na. Nakasama ko si Alex Gonzaga sa ABS, sa Channel 5 dati. Yes. Ang tagal ko yung nakasama. Taon din ang pagsasama namin ni Alex Gonzaga. At bakit napakabait noon niyan. nung time na yun, nung nagsisimula, yung maraming mga shows kayo sa TV5, at least nung time na yun, may mga nagre-rate kayong show. Ngayon, ba't parang hindi? Parang wala na, no? Oo, bakit ka? Ewan ko. Parang maganda naman ang mga show ng Channel 5. Maganda, oo. Pero parang
kulang eh. May kung anong espiritu na sinapian ng kung ano. Ang gaganda naman siya, pero hindi ano sa rating. O speaking of mga mga prenuptial ganyan, no? Itong senior sa atin ni Ana Valencia. Yung anak ko, niregaluhan sila ng ama ng husband-to-be niya, nakapangalan na sa kanya at sa lalaki. Hindi natuloy ang kasal, pero sinoli ng anak ko. Hindi natuloy. Tingnan mo yan sinasabi ko. Pumirma siya, Yan ang binenta sinasabi nila ko. at kahit isang kusing hindi tumanggap ang anak ko. Yung ang tatay niya iyak ng iyak kasi lalo niyang naramdaman na wala talagang pag-asang magkabalikan. Yan ang tinatawag na delikadesa. Di ba? May delikadesa. Oo, may delikadesa, anak. Oo. Kasi hindi naman yan kanya at saka hindi naman natuloy yung kasal. Kaya sayang no, yung mga ganyan hindi natutuloy yung kasal, no? Na niyo ba, kinasal na kayo, tapos may ari-arian yung lalaki, hinahabol ng babae, mga ganun, di ba? Ang kapal, no? Idinidemanda niya yung bakit hindi siya bigyan, ididemanda niya. Di ba nakakahiya? Wala ka naman pinaghirapan maliban sa ikinasal lang kayo. Hello, Rebecca de los Reyes, sale? Yes. Eto na Rosalie muna, Flores. Tita Molly. Ating pong paalala na muna. Tuloy-tuloy na po natin. Sa atin pong mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis. Fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Mami! Laundry day na ba? Tutno ka na naman ba sa mga kapit? Madikit at malupit naman siya. All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain-away formula, tanggal na matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibomon cotton. Nawa ng ACS to. Beautiful teeth and magic smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat ay namamangasa ganda ng yung ngipin. Puti. Request, punta kayo sa Swiss Dental Clinic, matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Analisa Boras o kaya itumawag po kayo sa 0917-5599108. Okay. Sabi ni Onika Iha ko, go ahead. Sabi ni Onika Iha ko, tama daw yung hula niya, mga 3 to 4 months na yung pinagbubuntis ni Alex Gonzaga. Yes, Tito Louie. Medyo malaki na nga, no? Medyo malaki na. Visible na. Tito Louie, may sinasabi At yung ba nakatutok sa atin sa YouTube, Ronaldo Andres at saka si Bento. And of course, happy pill daw tayo ni Corazon, Dayan, Dante 9710. Thank you. At saka si Frankie Crawford. Hello. Yes. And Beth Gray. Frank Crawford and Beth Gray. Hello. Betria Tioyaw, Silvia Santellan Rodriguez, and Weng Rogers, at iba pa nating mga kaibigan dyan na si Ana and Esther Cruzado, Rebecca Benyosa Madrid, Vino Binopa, Melanie Falambarit, Magnolia Lumba. Hi, hello. MJ Bubier, hello. May mga nagme-message sa atin sa Facebook. Ito, nagpadala na naman si Ligaya Angkin ng mga niluluto niya. Parang masarap na naman to. This ba? DJ Iceberg. Ay, teka muna. Si Neneng Putot Gonzoli, yung laging nagbibigay sa akin ng mga accessories. Thank you. Okay. Di ba marami nga ang nabahala. Akala nila magre-retire na si Regine Velasquez nung ipinost niya yung kanyang finale concert. So, dilinaw ni Ogie na hindi siya magre-retire. Okay. Eto, pakinggan natin si Ogie Alcacid. Hindi naman siya magre-retire. Alam mo kasi, sabi ko nag-usap kami ng masinsiyan. Sabi ko sa kanya, kung pagod ka na and you feel like you want to spend more time with Nate and with the family,
don't worry. Diba? Don't worry, we'll all be okay. I think at the back of her mind, nag-worry siya dun. But ako, feeling ko, she'll be singing forever in my mind. I don't, as a husband, I think, ang priority ko yung okay siya. Diba? Ang dami nagmamahal kay Regine. Mga fans niya, mga solid Reginians who really, nababasa ko enjoy singing with her. Pero a lot of them are also accepting yung, sige ate, kung talagang ano ka na, tanggap namin yan. Pero, diba? However, hindi natin malaman diba? I think ang ayaw lang natin yung 80 ka na kumakanta ka. Oo nga naman, diba? Pero masama kung 80 ka na kumakanta. Pero wala namang masama kung 80 ka na kumakanta. Oo naman, ang dami pang ano. Diba? Tingnan mo. Mga 80 plus. Mga pinapanood ko, over 80 sila kumakanta pa rin dahil love na love nila ang singing. Regine is a very good singer. So dapat hindi siya mag-retire. As long as, alam mo na, alala ko yan na Gorgie at Tito Louie, si Gloria Romero. Yung huling interview ko sa kanya, na huli ring interview niya sa mga vlog, kinausap ko si Gloria Romero. Sabi niya, kahit isa na lang daw ang nanonood sa kanya, at isa na lang din tuloy pa rin siya. Ang naniniwala sa kanya, tuloy pa rin daw ang acting niya. Hindi raw siya mapapagod, hindi daw siya titigil. Hanggat kabisado niya. Kaya niya. Yun ang sinabi rin ni Eddie Garcia. Yan ang totoong artista. Yung sabi ni Gloria Romero, agree ako sa iyo, Tita Morley, na kesa kung nag-iisa manonood, magiging artista pa rin siya. Alam mo kung sino nagsabi niyan? Gary Valenciano. Kesa kung nag-iisa ang manonood sa akin, ang aking performance level pa rin ang gagawin niya. Tama naman. Naalala mo ba ito? pa rin siya, sumasayaw. Naalala mo ba, Gorgie? Isipin mo si Gary Valenciano, 8 years old, gumaganon-ganon pa rin talaga. Naalala mo ba, Gorgie, may segue ko lang? Di ba, 3 lang ang nanonood nung kay Jojo Mendes nung first concert niya? Sa Heartbeat ba? Sa Heartbeat. Wow. Pero ituloy pa rin daw niya. Ang mother lang daw niya. Nanonood, di ba? Speaking of Jojo Mendes. Ayan. Oy, thank you, Jojo, sa Siopaw. Ayan. Iparinig nga natin ng konti lang yung kanyang awiting Yakap. Meron tayong Oy, maganda yung version niya na yun, ng Yakap niya na yun. Base, RHTV, pakihanap yung Yakap na dapat ay... Wala ba dyan? Wala rito sa akin yung Yakap Wala pa Init ng Ayan. Okay, pakinggan natin. Nasa RH, nasa inyo pala. Nasa inyo. Oo, wala sa kanila. Nasa inyo. Nandyan ba? Oo, nandiyan kay... Nandyan ba, Papa Norms? Alam mo ba na sabi nga, ang isang artista o ang artist na mahusay talaga, hindi yan tatalikod. Hindi niya iiwan ang kanyang trabaho as long as na maraming naniniwala sa kanya. Yan lang naman yun. Parang tayo rito. Diba? Yes. At dito ta rin tayo kahit na sinisipon tayo. Senior na. Kahit na mga senyora na tayong 3 rito. O, diba? Oo, ganun lang. Ganun, alam mo yung mga ano, diba? Alam mo yung mga ma-onders na yung mga nagre-report. Minsan, hinahanapan kami kay Sir Angelo Palmones. Sabi, sa kanya nakatulog siya. Ako naman nakalimutan ko. Yakap, sa kanya daw Mendes. sa kay Borle, ano ba yung rason mo doon kaya hindi ka nakasubmit? Ang sakit ng aking ang sakit doon ng ng aking ulo ba yun? Oo, ng aking ulo. Oo. Sabi, nagpalpitate ako. Nagpalpitate yung sabi pala, nagpapalpitate siya. Sabi ko, tingnan mo, hirap talaga bang ma-understand pinapa-report. Isa makalimutin, ang isa nagpapalpitate. Ang ganun talaga. Alam mo, napapadalas ang palpitate ko pag lumalabas ako ng bahay na mainit. Mainit. Alas 2, alas 3. Oy, Tita Morley, ako ang sa akin, nagdadala ako ng yung ice tubig. Pack ba yun? Yung bulsa de yung yelo. Tapos inaano mo dito. Nilalagay ko na dito para medyo bumaba yung BP ko. So malamig talaga nilalagay ko dito. Malamig. Oo. Yun, di ba na-mention ninyo ng init-init ngayon sa Pilipinas? Dahil baka hindi nyo paglabas nyo, makukuha nyo heat stroke.
Kaya nga, dapat ingat talaga sa sobrang init. Ito nga si Jojo Maquindoran. Saan ka nga sa UK? Kasi kanina Jojo Maquindoran Mabalot ay inano namin. Pinakita namin kanina yung Bournemouth na napakainit din. 30 degrees sa kanila doon. Sa kanila daw 33 degrees. Sobrang init din daw kina Jojo Maquindoran Mabalot. Saan nga sa inyo, Jo? Saan nga sa inyo doon? So, na sobrang init din daw ngayon sa UK. Sa inyo ba mainit na rin dyan, Tito Louie? Yan nga ang opposite. Ina-expect ko na ang May ngayon ay dapat nasa 49 degrees na kami at saka 48, ganon. Pero alam mo hindi. Bongga kami, mababa. Mga 40 lang, 41, 42, ganon Pero lang. mainit pa rin yun. So sabi ko, ibang-iba talaga ngayon ang panahon, ha? Ang climate change na yan. Di ba nga ang United Kingdom, super duper lamig. Lamig. Dapat umiinit yung lugar na yan dahil lagi-laging malamig. Kaya Ay, mainit ha, 33 degrees. Kahit tuloy, Gorgie, Tito Louie, mataas na naman ang Meralco natin ngayon. Sigurado. Ano ba yun? Oo. Ay, naku. So, paano na? Buti pa ang Joyce Ramirez, ha? Zero. Mababa ang kanyang Meralco. Pero meron sang solar ata, ha? Ay, pero iba na pala yung solar. Kailangan kumuha ka ng permit. Ang ganon. Hindi kasi may mga ibang produkto yung solar na dapat talaga ma-check kasi minsan daw doon kukos ang sunog. Sa solar. Ato na, pakinggan natin ang Ayan na. awiting yakap ni Jojo Pakinggan Migret. natin. Uy, malamig daw sa Canada, sabi ni Conitan Aguilar, sobrang lamig daw. Ay, ready na ba ang yakap? Wow. Ito po, pakinggan natin. Wala kang... Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ipong sabik sa isang pugat. Nadanas kong lungkot nang kita'y aking iwan, na di pa dinanas ng sinuman. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli
patikim pa lamang po yan. Patikim yan. Oo. Ay, nako. Yes. Thank you very much, Onikaiha ko. Tito Louie, wala kang boses. Wala kang boses. Okay, Ayan. Tito Louie, go. Bagong single ba yan ni Jojo Mendes? Bago, Tito Louie. Revival niya. Alam mo, Maganda talagang yung version nafe-feel niya. mo talaga yung at ramdam mo yung kanyang pagkanta ng yakap. Pangungulila sa Magandang isang version niya. yakap. Ganda ng Diba? version niya. In Oo. fairness. Sa susunod, buo po natin ihahandog o iparinig sa ating mga kaibigan. Pero at this time, wala na tayong oras. Sabi ko ni Tan Aguilar, Sabi parang ni? kaboses ko ni Tan Aguilar. Kaboses ko raw. Hindi naman pa ako kumakanta. Wala na po tayong oras. Magdasal muna Ay. po tayo. At ito ay ang ating panalangin para sa kapayapaan sa saliw ng awiting. Panginoon, patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingayin niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa. Matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Hello kay Gemma Istanbul Field. Ngayon ko lang uli nabasa pangalan niya. Ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan. Ang magbigay respeto at magmahal sa magulang. Yung ginagawa nating pananakit, sa salita man, sa physical man, paghahatid yan sa maagang kamatayan ng ating ina at ama. Pakamahalin natin sila dahil walang duplicate ang nanay at tatay, lolo't lola sa mundo. Isa lang po yan. Makakapag-asawa ka ng marami, nakakapag-anak ka ng marami, pero ang ina't ama, tag-iisa lang yan. At sa mga kabataan naman, na nagdadalang tao, lalo yung mga kababaihan dyan, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinaabot o pinalalaglag, o hindi ipinaanon sa kanal, hindi itinatapon sa basurahan dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Tito Louie. Thank you, Tek. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat